Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang paalala o babala ni Atty. Ferdinand Topacio kay Pangulong Marcos Jr. tungkol sa ginawa niya o desisyon niya na arestuhin at ipadala sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Isa itong si Atty. Topacio, mga original Marcos loyalist ito. Nung dapang-dapa pang Marcos. Ito, si Atty. Topacio, Atty. Salpanelo, yun ang mga dumidepensa sa mga Marcos. But ngayon, nagbago na. Okay, pakinggan natin ang abogado. Kayaan mo, yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa. Kaya marami nagagalit, ha? Baka hindi nila alam. Mr. President, tignan nyo kung anong ginawa nyo. Kaya, pero ako wala akong pakialam. Kasi they say when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't stop him. Ewan ko lang kung makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan, yung mga maksa. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero huwag nyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan, baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak, kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our Constitution, kahiya-hiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At okay lang naman. Kung gusto nyong sirain ang legacy ng pangalan ninyo, di ba naman sa akin yun? Binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalang Marcos, inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga bayani. O kayo na gumagawa dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Pakialam ko. Ako, I stayed loyal sa Marcos name. Hindi ko naman alam ganito ang mangyayari. Bahala kayo. Pangalan nyo yan. Di naman pangalan namin yan ni Juvie. Di naman namin pangalan ni Victor o ni Wenner. Pangalan nyo yung Marcos. Di naman kami Marcos eh. Bahala kayo sa ginawa nyo to. Kahiya-hiya po talaga. Pinagtatawanan po tayo. So, malala nyo yung nangyari sa Cagayan de Oro, a day after yung aresto ni yung araw din na yun sa Cagayan de Oro, March 11, may nagrally kagad sa Cagayan de Oro, mga galit na mga ordinaryong mamamayan. May lalaki na lumapit, sumigaw ng I love BBM. Anong nangyari? Bumuhos ang galit. Binugbog, gikulata, kawawa yung tao. Ganun po ang galit ng taong bayan ngayon sa nangyari. Kaya agree ako sa sinabi ni Atty. Topacio na pag magtanong ang Pangulo sa taong bayan, baka, I don't know, anong gawin ng taong bayan. Kaya, hindi nga alam ng Pangulo dahil gwardyado siya Nasa Malacanang. Hindi at naging, ano naman yun, naging paboritong content ng mga content creators sa Facebook, TikTok, yung BBM, biglang may mangyari. Anyway, magbasa tayo sa mga comments. Walang lumalabas na comment. Ito. Castillo Nelly, sabi niya, tama po si Atty. Topacio. Tol Ashley Montesilio, what an idiot is still an idiot. Nag-ayo lang ng postura, buwaka ka, ngagba, inutil ka na presidente. Edita Acosido, you can never put a good name Duterte down. Heroic deeds of President Duterte, an example of an honest with integrity, political will, and love of Filipinos and country, the best president who have served the country. Yung nangyaring birthday celebration ng Pangulong Digong kahapon up to now, itong weekend na ito, tuloy-tuloy. Walang
ni isa mang tao na nabubuhay ngayon, presidente man yan o hari man yan o Hollywood actress, actor man yan, walang makakagawa yung ganong global birthday celebration. Only one person, and that is Tatay Digong. Kaya in a way, magpasalamat tayo nga dito sa presidenteng ito, yung ginawa niya, dahil lalong nasolidify ang suporta, ang pagmamahal ng milyong-milyong Pilipino kay Tatay Digong. Anong nangyari ngayon sa survey? Publicus Asia Survey, yung galit ng taong bayan bumuhos sa survey. Bumulusok ang trust and approval rating ng Pangulo, napakababa. 14% na lang ang kanyang trust rating, samantalang kanyang distrust rating is 63%. The lowest so far na akong matandaanan. Pinoy Aquino, may mga kapalpakan. Gloria Macapagal Arroyo, may mga kapalpakan. Kaya lang, hindi yan kasing baba ng ganyan. Wala pa siyang 3 years in office. Okay. May Label Apelias. Yes, Attorney Topacio. Very good. Tama ka talaga. Fitzroy Gray. Mangampanya kayo sa Mindanao, hindi lang mineral water ibatay sa iyo, kundi durian. Durian, wag naman, kainin na lang natin. Kaya lang, masakit ang tama ng durian. Paldo Marta, sayang lang ang chance mo. Marcos, 0 vote. Ako, tuwan-tuwa ako nung nanalo ang Marcos eh. Dahil sabi ko, ma-redeem na ang pangalan ng Marcos. Dahil kami, pamilya ko, kaming mag-asawa, napakataas ang respeto namin, utang namin, malaking utang namin na loob kay Marcos Sr. Dahil nakapag-aral kaming mag-asawa sa isang state college na in-establish ni Marcos Sr. Scholar kami. Wala kaming binayaran. Akala ko, like father, like son. Kaya lang, iba. Malayo. So, good luck. Sa mga ginawa ninyo ito, sana makatulog pa kayo ng mahimbing. Bigay ng mensahe ang maisog